may pinamagatang a special assignment that God is giving you. Sabihin mo sa ikatabi rin, you are being chosen of God. You are being chosen of God. Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Hindi ka pinilit, kundi pinili ka ng Diyos. Amen. Pinili tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. And that's the reason why, mga kapatid, in 2 Peter chapter 1, verse 10, Peter is making sure and declaring, mga kapatid, na siguraduhin doon natin na yung ating pagkakatawag sa ating Panginoon, yung pagkatawag sa ating mga kapatid ay sigurado. Sure talaga, mga kapatid. Amen. Bakit parang naglayo ang kay sa ventilador ba? Hallelujah. So, actually, when it comes to calling, o yung tawag, mga kapatid, hallelujah, yung calling, yung tawag ng ating Panginoon, ay, ito po ay usual, madalas, hindi naiintindihan yung calling. Ano ba yung calling? Yung tawag. When you are baptized in Jesus' name, born again believer, tandaan natin, mga kapatid, nag-start ng Diyos sa buhay mo. Amen. So, it is very important, mga kapatid, na pag tinawag ka ng ating Panginoon, hallelujah, ay naintindihan mo, hindi lang dahil ikaw ay gusto mong pumunta ng langit, hindi lang gusto mo, mga kapatid, yung fellowship, but the very important thing to know as a believer is to know your calling. Hindi yung calling. May calling ata ako, kaya wala yata akong calling. Pero remember yung tawag o yung calling. Amen. So dito, mga kapatid, pag ikaw ay mayroong tawag galing sa ating Panginoon, I have this something, mga kapatid, na I've been preparing this week. May tanong ako, actually, nung Friday, meron kami prayer fasting, mga kapatid. Hindi ko sinabi talaga kay Belen, although ito ay isang tanong, sabi ko, I will keep it, itong question na to, until Sunday. Okay, the question is, to make your mind boggling, mga kapatid, para gumana yung utak din ninyo habang nandito ako. So, ang tanong is here. Okay, the question is here. Praise God. Okay. Ready na ba kayo sa tanong? May price yan. Okay. Ang tanong is, hallelujah. How will you know if you have the calling? Paano mo malalaman na mayroong kang tawag? Yan yung assignment nyo. Sa tapos ng ating service, amen, aalamin ko yung sagot sa inyo. Okay. How will you know if you have a calling for God? Paano mo malalaman na meron kang tawag sa ating Panginoon? Kung yung asawa ko nagpapaprice, may price din ako, mamayanan yan, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So when you have the calling, mga kapatid, mayroon kang tawag, you are being isolated. Ma-isolate ka talaga. Yung the things that you used to do, you are no longer doing it because God has something. He has the special assignment na kailangan mong gawin. Kaya ina-isolate ka. Bakit ang mga tao rito nagkukulang na? Narapture na ba? Nasaan na yung mga nakaupo rito? Bakit nagkakawalaan sila dyan? Okay. So, everyone is called for a purpose, not because of your talent. Okay? Lahat daw tayo, mga kapatid, ikaw at ako, na tinawag ng Panginoon, na baptize ka in Jesus' name, may purpose ni Lord sa iyo.
Amen? May gamit talaga si Lord sa'yo. At eto mga kapatid, yung verse na sinasabi na marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So you have to make sure na ikaw talaga ay pinili. Bakit ganun? Bakit ganun yung statement ng verse na ito? Na marami daw ang tinawag, pero kakaunti nga lang ang pinili. The reason why nakakaunti pala ang pinili, kasi marami ang tumanggap sa ating Panginoon, pero hindi nakakitaan ng Diyos ng paglago. Hindi nakakitaan ng Panginoon ng talagang intense desire na, Lord, here I am, use me. Hindi nakakitaan ng Diyos. Hindi nakakitaan ng Lord na nag-effort. Hindi nakakitaan ng Diyos na, pabira mga ito, nung tinawag ko, walang ginawa kundi, ang gusto lang natin dito langit. Hindi, mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, the moment na ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, praise God, ikaw po ay meron ng special assignment. Hello? Mayroon tayong special assignment sa ating Panginoon. Hindi lang pupunta tayo ng langit, pero bawat isa sa atin may katungkulan tayo na gagawin. Meron tayong obligasyon na ating gagawin. At bakit ba na sinasabi mga kapatid na kailangan natin itong gawin? Ikaw at ako, ito lagi kong sinasabi, wala nga tayo sanang parte sa langit impyerno nga talaga tayo. Pero bumaba nga ang Diyos para siya nang tumubos sa atin, bayaran yung ating mga kasalanan. Ano ang isusukli mo? Hello? Diyan ba kayo, mga nasa likod? Ano ang iyong isusukli sa kabutihan ng Diyos, sa kabayaran ng kasalanan mo? Ano ang iyong isusukli? Amen. So, dito mga kapatid, hallelujah, sa inaaral natin, hindi lang yung mayroon tayong talent. It is not because of your talent. It is not because magaling tayo. It is because of the grace of God. Amen? Dahil sa grasya ng ating Panginoon, you can never say, marami namang mas magaling dyan, bakit ako pa? Hindi mo po pwedeng sabihin sa ating Panginoon na marami naman dyan. Actually, sa totoo lang, hindi nga lahat tayo ay tinawag sa, meron tayong different gifts. Meron tayong iba-ibang mga talent, mga kapatid. So, ang gusto ng ating Panginoon, you have to find your talent. You need to find okay, di ba kayo? The moment you became a believer, dapat nagtatanong ka na kay Lord. Lord, ano bang nais mo? Bakit mo ko tinawag? Dapat nagtatanong na tayo sa ating Panginoon, Lord, ano yung special assignment ko? Naisip niyo ba yun? No. Naisip niyo ba, natanong niyo ba ang Panginoon, Lord, ano yung divine assignment na ibibigay mo sa akin that needs to be fulfilled? Okay? Okay. Nasusundan po ba natin? Praise God. Hallelujah. So, marami ang gusto ng anointing. Sino ang gusto ng anointing? Yung nangisan ka talaga ng ating Panginoon. Sino ang gusto ng anointing? Lahat tayo gusto natin nagisan ng ating Panginoon. Gusto natin piliin tayo ng Diyos. But you need to pay a heavy price. Hello? There's a price that needs to pay. Kailangan bayaran. If you want the anointing, mayroong presyo ito. May price tag. Okay? Hallelujah. So, hallelujah, Jesus. So, it's not only yung kagaya ko, nangangaral, o kagaya ng asawa ko na nagtuturo. It is not the only thing, mga kapatid, hallelujah, na gusto mangyari ng ating Panginoon. Everyone has its gift, mga kapatid. Yung gift ko, hindi yung gift. Yung gift nyo, hindi ko gift. Ganun lang yan, vice versa. Amen? So, meron yung mga tao, magagaling, gifted sila when it comes to playing musical instrument. Okay? Yung lahat ng klase ng mga instruments, alam nilang i-play. Piano, gitara, drums, and hindi lang yun. Minsan marami pang binibigay si Lord. At meron mga pastor, gifted na sila sa pagtuturo, gifted pa rin sila pagdating sa music things, mga kapatid. Amen?
mga regalo. Kaya kailangan alamin mo kung ano ang regalo ng Panginoon sa iyo. Dahil ako po mga kapatid, nagtanong ako sa Diyos talaga, ano ang tawag mo sa akin? Ano ang purpose mo? Alam niyo, pinakita ng Diyos sa akin because I was on my fasting way back long time ago, batang-bata pa sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung ano pinakita ng Diyos sa akin? The fivefold ministry. Fivefold. Uma-attend pa kami nun mga kapatid sa Lingayen, sa lugar ng Liz, Tonton mga kapatid. At yan yung tanong ko dahil ako po ay bagong dating from Taiwan. At ang design ko lang naman, magpagamit sa Diyos. Use my life. Yun lang mga kapatid. As simple as that mga kapatid. At alam nyo, nung pinabasa ng Diyos sa akin itong fivefold ministry, hindi ko pa nga alam kung saan doon eh. Kasi fivefold is evangelist, apostles, teachers, pastors, ano pa? Meron ako nakalimutan? Teachers, prophet. Okay. So, 5 mga kapatid. So, hindi ko alam kung alin doon sa 5 na yan ako tinawag ng Diyos. The moment na nagbasa ko yung scripture, yung fivefold ministry. So, nung ako po ay nandun umattend, alam niyo po yung pastor doon, yung pastora, si Pastor Rafael. Mga kapatid, naalala niyo pa, si Pastor Rafael, pero ngayon, she's with the Lord already. Nasa Panginoon na siya. Tinawag niya ako, sabi niya, halika ka dito, sabi niya sa akin, may sasabihin ako. Sabi ko, bakit? Pwede ka bang magturo sa Sunday school? That is the confirmation. Confirmation yun sa akin mga kapatid, na ako ay magtuturo. And of course, I was very young in the Lord, at hindi ko masyado paggamay ang pagtuturo sa Sunday school. So, meron tayong mga tinatawag na critics. Yung mga critics, matitindi. Ay, yung tinuturo niya, ano lang niya, kumbaga ay reminder. Tama naman. Ay, yung tinuturo niya, yung bang, syempre, alam niyo, nasa Taiwan ako, at sa alik mga kapatid na nagturo, alam niyo, ang sabi nung, yung critic ko, sabi niya, ulit-ulit. Syempre, ano bang alam ko sa pagtuturo? Syempre, ulit-ulit. Yung bang kaharap ko kayo, lahat ng mata ninyo nasa akin, nag-iisa ako. So, syempre, tense na tense ako. Hindi ko malaman kung ano yung iniisip ninyo laban sa akin. So, lalo kung parang alam nyo, public speaking is very difficult. Sa totoo lang, hindi madali ang public speaking. Na para bang mas maigi pa mga kapatid na huwag ka na lang tumayo, kaysa tumayo ka rito, para kang natutunaw. Amen? So, napakailan talaga tumayo during those times, mga kapatid. At alam nyo, nung nag-start na ako nagtuturo mga kapatid sa Sunday School. Sunday School is about Bibles. About yung mga lessons about mga mabababaw lang. Yung magkaibang sin preaching, iba yung teaching. So, nasa teaching ministry pala ako during that time. Hinasa ako ng Diyos sa teaching ministry mga kapatid. At hindi lang yun, nagsumika, uma-attend kami mga kapatid ng Sunday School Congress para dumalo, mag-equip, matuto mga kapatid, paano tumayo sa likod ng pulpito na magturo, paano makupot ang attention ng mga nakatingin sa'yo. At hindi ka tutulugan. Tulog na ba kayo? Yung mga nasa likod, hindi na uminig, tulog na yata sila. Lahat na nasa likod, magsabing, praise the Lord! Ako wala talaga pinatutulog na. Gutom ba kayo? Ay, mga gutom. Gutom kayo? Ay, hindi. Siya, hindi kayo gutom. Sige, Siren. Hanggang mamaya tayo, hindi naman pala kayo gutom. Okay. So, praise God. Nalaman ko yung talent ko because I asked the Lord. Okay? So, the moment mga kapatid na kayo po ay, let's say si Lorraine, she is the very youngest converted in the Lord. Okay? Very young. Pero yung kabataan niya, kailangan nagtatanong ka na kay Lord. Kailangan nagtatanong na kayo kay Lord, Lord, ano bang special assignment ko? Kailangan magtanong tayo. Kasi mga kapatid, bawat isa sa atin, bibigyan tayo ng Diyos ng talents. Hindi lang yung singing talent.
special talent mga kapatid ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kagaya ni Neil. Neil, nandiyan ka ba? Neil. Neil. Nasaan si Neil? Ha? Neil, nakikita mo ba ito, Neil? Ito nakikita mo. Okay. Ito nakikita mo rin. Okay, nakikita niya. Dalawa. Isang gitara at isang bass guitar. Alam niyo mga kapatid, praise God. Ako ay tuwag sa Word. Bakit? Kasi mga kapatid, nung kami po ay nag-uumpisa, ito ang aming gamit. Okay? Hindi pa. Akapela pa kami. Wala kaming instrument, mga kapatid. Kumakanta kami akapela. Si Shara, ayaw ko kung anong nabutan niya. Nabutan mo na ba ito? Nabutan na niya yung beatbox. Pero sa totoo lang, ito ay galing kay Sister Teng. Yan. Parang Teng nangihingi na ng bago. Teng nalagasan na ng ipin. Meron na nawala na dalawa. Okay, so dumating mga kapatid ang beatbox. Yung beatbox natin, napalitan na uli. Amen? So, we had the piano. Ang problema, hindi ako ganun kagaling. At yung critic ko, yung asawa ko. Pag tumugtog ako ng piano mga kapatid, ang sabi ng asawa ko, ano ba yan? Ang dami ng murmurings. Pero one time mga kapatid, the Lord inspired me to play a song. And that is, God will make a way when there seems to be no way. Yung pala mga kapatid, God is already making a way for me to play the piano. Dahil yung araw na tinutugtog ko yun din yung araw mga kapatid at mga oras na natuto ako. I was looking up on my hands, playing mga kapatid. Maya-maya yung asawa ko, sabi ko, ano sa tingin mo? Oo, pwede na. So natuto ako mga kapatid while playing, God will make a way. Okay, so natuto ko. Hanggang sa lumipas ang panahon mga kapatid, nandito sila brother JC, natutong tumutog ng gitara. Hindi siya ganong kabihasa, pero because of his intense desire na matuto about instrument mga kapatid, naging magaling siya. Amen? Naging okay siya mga kapatid. Hindi lang yun, naging song leader pa natin. Okay. So, lumipas ulit ang panahon. Dumating si Pastor Alex. Remember? Ang galing niya sa piano. Sinong natuto na mag-piano? Si James. Si Brother James natuto mag-piano. Praise God. Ganun kumikilos ang ating Panginoon pakunti-kunti, gradual. But as of this time mga kapatid, nalulungkot ako dahil nakatenga ang bass guitars, Brother Neil. Nakatenga ang bass guitar. Ngayon yung itong gitara mga kapatid, nakatenga rin. Bakit? Nasa kusina yung isa. Iba yung kulikot, kinukuting-ting niya mga kapatid. Yung pagkain niya mamaya, ang kinukuting-ting niya. So, hello, listen, nandiyan pa ba kayo? Paparating mga kapatid ang drum set next week. Next week, mayroon tayong Pearl pa naman mga kapatid, ang brand ng ating drum set. Hello, nandiyan pa ba kayo? Pero parang ayokong paparatingin kung tetenga lang naman. Mga kapatid, ayokong matenga. Yung pearl na yan, and just collecting dust, mga kapatid. Hello? Gusto niyo ba ng drums? Napakaganda yan mga kapatid. Ayoko yan. Pagkatapos wala na naman, tehenga na naman. Tangkol ko lang si kaya. Mga kapatid. At hindi lang yan mga kapatid. God is keep on working in this church. By next week, God's will mga kapatid, magkakaroon na rin tayo ng projector. Amen, hallelujah. Para naman doon mga kapatid, sa mga hirap na ano, yung mga worship team natin na napakahihilig sa mga bagong awit, yung mga nasa likod, parang ano ba yung pinapa-awit nila, hindi ko na maintindihan. Mga kapatid, nahihilo na sila sa bagong awit ninyo. Mga kapatid, hindi sila makasabay sa worship team. Kasi yung
pusong dalisay. Ha? Eh ngayon, rock na mga kapatid. Yung mga worship team natin, mga bago. Ha? Nawawala na sila. Nawawala na, ganyan lang, bakit talaga ganyan na lang, Lord? Help me, please. Ha? So, are you excited pa ba, mga kapatid, sa ginagawa ng ating Panginoon sa church? So, if you have that intense desire, mga kapatid, to learn instruments, tanungin mo si Lord, Lord, para dyan ba talaga ako? Ha, mga kapatid? Kasi when I saw, mga kapatid, pinakita sa akin mga kapatid, yung drum set, napakaganda, and the color is white. Ang ganda niya, mga kapatid, tingnan. Sabi ko, ganda naman yan. Ha? So, keep on praying. Let's keep on praying na ito po ay may matanggap na natin next week. Amen? Praise God, papalain yung magdodonate ng instrument na yan, mga kapatid, because it costs thousands, mga kapatid. The original pearl na drum set, it cost 50 to 60,000. But this one it costs 25 something like it's a class easy, parang class. So, yun, mga kapatid. So, imagine, ang ating fellowship, Jesus Christ Amazing Grace Apostolic Church, every year mayroong improvement. Amen? Hindi natin alam kung paano, hinahayaan na lang natin ang ating Panginoon siyang kumilos, but the only thing is your obedience. Tuloy-tuloy, kailangan consistent ka. Kahit hindi mo nakikita pa yung pagpapala, and yet, you are thanking God in advance. Lord, salamat. I believe. Because faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga bagay na dinidesire mo, pinagpipray mo sa ating Panginoon, pero pinaniniwalaan mo that one day, God will sustain. God will supply. Naniniwala ka talaga. Amen? So, that is the substance, mga kapatid, ng faith natin, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, sa atin, kapag may tawag, sa kagaya ko, ako, sa totoo lang, I'll make sure, sinigurado ko, natawag talaga ng Panginoon, baka tawag lang niya ng kusin. Tumawag, o, bumili ka nga ng suka. Gusto kong ma-sure talagang tinawag ako ng Panginoon. By what, mga kapatid? Sa pamamagitan ng nagtanong ako sa Panginoon na sinabi ko, Lord, kung itong during pandemic times, mga kapatid, kasi mahirap magkamali. Kasi kung hindi ka tinawag sa larangan na yan, madidisgrasya ka. Hello? Kung hindi ka tinawag ng Diyos sa larangan na yan, huwag mong ipilit, huwag mong ituloy. Amen? Kasi nga iba-iba nga yung tawag ng ating Panginoon. What I did, Lord, gusto ko ma-confirm kung kung talagang tinawag mo ako dito, under my ministry, may magpapabaptize. So the moment na sinabi ko yun, that was Sunday, mga kapatid, and it was the very same day na may nagpabaptize. Parang sabi ko, Lord, teka muna, talaga ba? Hindi pa ako makapaniwala doon sa pagtatanong ko sa Panginoon, yung confirmation, mga kapatid. Hindi ko maubos maisip, sinagot na pala ko ni Lord. Okay, what is the next thing that I asked God? Ang sabi ko, Lord, parang dumarating yung time na, sabi ko, Lord, tinawag mo pa ba talaga ako sa ganitong larangan? And it happens, mga kapatid, dahil gusto kong talagang ma-sure na talagang tinawag talaga ako ni Lord, nagpabaptize si Brother Neil. Si Brother Neil ang nagpabaptize that time. Sabi ko, Lord, talagang tinawag mo ko. I have nothing to do but to obey. Kasi tinatanong ko lagi ang Diyos. Kasi baka mamaya hindi ka na pala tinatawag. So kailangan you need to ask the Lord, Panginoon, ano ang special assignment ko? Tanungin natin ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah.
So, sa umagang ito mga kapatid, my prayer is that God will deposit something in your heart. Something in your heart na talagang ma-challenge ang bawat isa, magkakaroon ng desire ang bawat isa, na mapagamit tayo sa ating Panginoon because you are a chosen vessel. Okay. So, the reason why mga kapatid, si Pablo, na-explain ko na sa inyo, si Pablo ay isang Jewish siya mga kapatid, at hate niya ang mga Kristiyano. Pero dahil ang Diyos may calling sa kanya, may tawag sa kanya, na iba yung sistema ng kanyang buhay. Mamamatay Kristiyano siya, pero nakita ng Diyos, may tawag itong si Pablo. Si Saul, ang pangalan pa niya, Saulo. Na kung naiba yung pangalan ni Saulo, nung siya ay naging born again Christian na, naging Pablo o Paul. Okay? So nakita ng Panginoon na matindi ang pagtugis, matindi ang ginagawa ni Pablo para patayin yung mga born again believers, mga Christians, early Christians, mga kapatid. Along the way mga kapatid, pupunta siya sa Damascus para patayin yung mga early Christians. Biglang mayroong liwanag na nakita at ang sabi ng boses, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusin? Sino po kayo, Panginoon? Sabi ni Saulo. Ang sabi ng boses, ako si Jesus na yung inuusin. So, doon mga kapatid, yung tawag ng ating Panginoon kay Pablo, na iba na yung pangalan niya dahil nag-believer na siya. Yung Saulo naging Pablo. So, makikita natin mga kapatid, hallelujah, nung tinawag siya, hindi siya umupo-upo lang. Hindi siya mga kapatid na nag-aantay na lang kung bahala na kung kailan ako gagamitin ni Lord. Hindi, nagsikap siya. Day 1 pa lang mga kapatid, nag-start na siya na hanapin yung kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Walang araw na hindi siya pumupunta mga kapatid para mangaral ng salita ng ating Panginoon. At nagulat yung mga tao dahil itong si Pablo o si Saulo dati na mamamatay tao, nagulat yung mga tao, bakit yan nangangaral na ng patungkol kay Jesus? Inis na inis nga yan pag naririnig niya yung mga katuruan ni Jesus Christ. Amen? So, to the point of death, hello, hanggang kamatayan, mapapansin natin, ibinigay talaga ni Pablo yung buhay niya sa ministry. Hanggang sa nangangaral siya, pag nahuli siya, ikukulong siya, nandun mga kapatid, nandun yung ibibig siya, may paddle, talaga naahampasin siya, naranasan niya ang gutom, naranasan niya mga kapatid yung, tawag dito, kasaganaan din, marami siyang naranasan sa ministry. Pero mga kapatid, tinapos niya yung kanyang kurso. Hello mga engineers. Hello mga teachers. Ha? Diba? Yung first year, second year ninyo sa klase. Ha? Ang tataas ng grades ninyo, di ba? 1, 2, 2.5, 2.75. Bihira yung 3. 1 ulit, balik ulit 1. 1.25, 1.75. Alam mo pa rin ha? Tapos mga kapatid, matataas pa. Pagdating ng third year mga kapatid, eto na ang system. Ha? Dumaladapak na 5. Ha? Eto na. May mga nag-aaral dyan. Ha? Nandiyan ang 5. 3.5. 2.75. Ha? Mga estudyante ng kolehiyo. Yan yung mga grading system mga kapatid. Ha? Praise God. Hallelujah! Meron yung isang estudyante na talagang duguan mga kapatid ang puso nito. Pero salamat sa Panginoon, kagaya ni Bob, nakagraduate din. Umiiyak na si nanay kasi sabi ng anak, ayoko na yung pera. Pati yung nanay umiiyak na rin. Kasi ang dami ng pera. Marami ng pera ibinuhos. Imagine sa kolehiyo, grabe mga dyan. Grabe ang tinatawag
tinatawag na tuition fee. Hello? Yung tuition fee, mga kapatid, hindi kagaya ng anak ko. Wala akong pakialam kung pumasok o hindi. Mga kapatid, ha? Kaya wala, kalabasa talaga inuwi. Hello? Puro kalabasa is nasabit sa anak mo. Kasi, hindi, okay lang. Kasi wala, okay lang ka na, aanin mo yung sobra. Ha? Aanin mo yung sobra, sabi nga ni Digong, aanin mo yung sobra. Tingnan mo nga yung mga kasabayan ko na ang nakuha nila, uno-uno, 1.75. Ano ngayon, empleyado mo sila? Eh ako nga, 75 lang. So, aanin mo nga naman yung sobra. No? Praise God. So, yung mga estudyante, mga kapatid, ano, sa mga estudyante na nasa kolehiyo, mga kapatid, talagang ano yan, talagang nagsisikap sila na matapos nila yung kanilang kurso. Nandiyan pa ba kayo? Ha? Ano? So, sino rin yung mga nag-aaral? Taas ang kamay. Kaya pala, sobrang relate. Ha? So, pag nasa college ka, talagang pahirapan yan. The more na malapit ka nang matapos, the more na talagang duguan, mga kapatid. Matinding battle ang iyong haharapin. Ha? Nandyan, mga kapatid, na talagang sa tuition pa lang, mga kapatid, pahirapan na. Naaalala ko lang isang estudyante natin dito na sabi niya, tatlong buwan daw siya na puro promissory note. Totoo, kasi naranasan ko yan. Dahil sa mahal ang tuition fee. Puro promissory note, mga kapatid. Pero awa ng Diyos, nairaos din. Natapos din. Amen? Praise God. So, same as with our relationship with God. Yung first 2 years mo, ganda, no? Walang palya, walang absent, talagang prayer and fasting, laging nandyan, outing, talagang naroon, mga kapatid. Aba, lumilipas ng araw na mga kapatid, talagang nandyan na, tinatamagan, di ba? Outing tayo, tinatamag ako, masakit ang katawan ko, marami akong labada. Dami ng rason, mga kapatid. Ha? Hallelujah. So, dito mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, you have to make sure na ito ay kailangan matapos natin. Bakit? Kasi it is not, the Lord said, well done, my good and faithful servant. Bakit niya sasabihin yan? Kasi natapos mo yung ipinapagawa sa'yo. Amen po ba? So, dito mga kapatid, praise God, ayaw ng Diyos yung kalahati lang. Sister Shara, kalahati lang yung nagawa mo. Paano ba yan? Di ba sa grading system may incomplete? Ha? INC, Iglesia. Ha? Naka-ano kayo? So, may mga incomplete. Makakapasa ba yan? Di ba hindi naman? So, ganun din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan, we need to make sure, mga kapatid, praise God, na matatapos natin yung ating kurso na tinanggap sa ating Panginoon. And you have to enroll in the University of Faith. Hello? University of Faith ang kailangang pasukin mo, mga kapatid. Kasi kailangan mo na napakaraming aralin mo kung paano yung pananampalataya mo magbuburo. Amen? Praise God. So, hallelujah. So, dito mga kapatid, si Paul, sabi niya, I have finished the course. Tinapos niya yung kanyang takbuhin. No. At never na sa mga tao, mga kapatid, hallelujah, may mga tao na nag-umpisa pero hindi nila nakumpleto. May mga tao, mga kapatid, na naglingkod sa ating Panginoon pero nasa na sila ngayon? Ha? Nag-back out na. At ang masakit, mga kapatid, it is because, hallelujah, maraming tao ang distracted. Dahil yung mga bagay na gusto ng Diyos na sana ginagawa natin, hindi natin ginagawa. You have more time on things
mga unnecessary things dahil doon sa gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, na gawin natin. Hallelujah. Mayroong isang pastor, mga kapatid, tinanong niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, hanggang kailan na lang ba ang buhay ko? Tinanong niya talaga. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, bibigyan na lang, ang buhay mo ay hanggang 69 lang. Pero, kapag ikaw ay maalaga sa katawan mo, dadagdagan ko yan ng 5 years. Ha? 69 plus 5 years. 74? Tama, 74. So, nung nalaman niya, mga kapatid, na dadagdagan pala ni Lord ng another 5 years ang kanyang buhay, basta alagaan niya lang ang kanyang sarili, kinabukasan, bumili siya ng treadmill. Alam niyo yung treadmill? Yung naglalakad ka na machine ang gumagana. Lakad ka, pero machine, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, hindi tayo pwede magamit ng Panginoon kapag ang ating mga kalusugan ay, alam niyo na, paano mo sasabihin sa mga tao, mga kapatid, na ang Diyos ay mabuti, kung ikaw mismo hindi makita nila sa iyo na hindi ka, except na lang dito si Nanay Elena. Okay? Kasi si Nanay Elena, kahit na ganyan na stroke siya, and then nakapagdala pa siya ng mga kaluluwa. Amen? So, huwag na natin hintayin na maging kagaya kayo ni Nanay Elena at saka kayo magdadala ng mga kaluluwa. Amen? Hallelujah. So, yun yung gusto ng ating Panginoon na tanungin natin. Ang Diyos sumasagot. Pag tinanong mo ang Panginoon, Lord, hanggang kailan na lang ako? Paano ko sinabi, Lord, hanggang bukas na lang? Ha? Paano ko sinagot ka ni Lord? Next week na lang o kaya next month na lang ang buhay mo. Lord, hindi mo pwedeng makipag-bargain. Ang nakipag-bargain kasi sa Biblia na isang Bible character, si Hezekiah, mga kapatid, may sakit siya. At umiiyak siya sa Panginoon, Lord, dahil sabi ng Panginoon, meron siyang inutusan ng prophet, sabihin mo kay Hezekiah na ihanda na niya ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga bagay-bagay dahil kukunin ko ng kanyang buhay. Ganun ang Panginoon noong mga unang panahon na inuutusan niya mga prophets to tell the king, mga kapatid, kung kailan na lang ang buhay. So, ang sabi ni Hezekiah, nanalangin siya sa Panginoon, Lord, kumbaga, hindi pa siya hanggang. So, pinadala ulit, kinausap ulit ng Panginoon itong prophet na ito, sabihin mo kay Hezekiah, sige, dadagdagan ko pang buhay niya ng 15 years. Imagine, 15 years kang idinagdag. So, the thing is, mga kapatid, praise God, hallelujah, habang ikaw ay humihina, habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, make sure na ikaw ay magpapagamit sa ating Panginoon. Huwag tayong pahiya na ipangaral ang salita ng Diyos. Huwag tayong pahiya, mga kapatid, na sabihin yung katotohanan, sabihin na mayroong langit at mayroong impyerno, sabihin natin. Amen? Hallelujah. Dahil one day, mga kapatid, you and I will stand in the presence of God in the judgment seat. Amen? Lahat tayo haharap sa harapan ng ating Panginoon at tayo magsusubit. Praise God. Hallelujah. Okay. Meron na ba nakasagot? Meron nang alam na yung sa question ko, paano mo malalaman ikaw ay mayroong calling? Sino pwede magtaas ng kamay? Sino nga gusto sumagot? Paano mo malalaman na ikaw ay mayroong calling? Okay. I'll count 1 to 10. 1. Ate para, 9. At 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. And 1. So, wala nakasagot. Okay? Para malaman mo na ikaw ay mayroong calling, kailangan we have to call unto the Lord. Call unto the Lord. Okay, nakuha po ba natin? Meaning to say, kailangan mo talagang ipag-pray. Kailangan tumawag ka. Ano sabi ng Jeremiah 33 and verse 3?
Call unto me, and I will answer thee, and I will show you the great and the mighty things which you do not know. Okay? So dito mo pala malalaman, when you keep on praying, i-reveal sa'yo ng Diyos yung plano niya sa'yo. Just like what I did, I asked the Lord, Lord, ano ang plano mo sa buhay ko? Pinakita ng Diyos very clear, the fivefold ministry. Okay? Pinakita, pero I was not really sure saan talaga. Okay? So, pinakita ng Panginoon with a confirmation. So, kailangan, when you became a believer, ask the Lord, Panginoon, ano ang plano mo sa akin? And the more you keep on asking God, the more na i-reveal ng Diyos yung plano ng Diyos sa buhay mo. Praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So that is your call, mga kapatid. Hallelujah. When you keep on calling, you keep on asking, you become more prayerful. Because it keeps your heart on fire when you keep on praying. Tandaan natin, mga kapatid, the more na ikaw ay nananalangin sa Panginoon, ang puso mo ay nag-uumapoy sa presensya niya. Kung kaya't, mga kapatid, hallelujah, i-reveal ng Diyos yung plano niya, yung purpose niya sa buhay mo. Remember Moses. Si Moses, mga kapatid, matindi ang kanyang calling. Dahil si Moses ay isang inampon ng prinsesa, although he is a Hebrew child. Isa siyang Hebrew child, mga kapatid, dahil yung mga panahon na pinapatay ng ni Pharaoh, pinapapatay niya yung mga babies. Si Moses, mga kapatid, the baby Moses, mga kapatid, isa siya sa candidate na papatayin. Pero yung nanay, matalino. Anong ginawa ng nanay? Ibinalot ang bata, nilagay sa basket, at ngayon, mga kapatid, nakita nila yung prinsesa, anak ng paraon, naliligo doon sa ilog, mga kapatid. At nilapit yung yung basket, mga kapatid, hanggang sa nakita, mga kapatid, ng prinsesa itong baby na ito, at ang sabi niya, this is a Hebrew child. Alam nila, kasi pinapapatay yung mga bata. Kaya yung bata, mga kapatid, Moses found a grace and favor from the Lord. Okay? Nakatagpo si Moses ng pabor at grasya sa ating Panginoon dahil kinuha ng prinsesa, yung prinsesa na yan, anak ng paraon. Kinuha ang bata, pinalaki, at naging matalino ang bata. Parang ang alam ko ay si Moses, mga kapatid, he is like an engineer or architect. Okay? Bakit? Kasi siya'y tinuturuan sa pagtatayo ng mga pyramids, yung mga statue na mga Egyptians God, mga kapatid. So, lumaki siyang Egyptian. Okay? Pero, hindi hinayaan ng Diyos na hanggang doon lang siya. Hindi pumayag ang Panginoon na manatili siya na ini-enjoy niya yung pleasures of sin. Okay? Hindi siya nanatili doon. Anong nangyari, mga kapatid? Gumawa ang Diyos. Kaya kung mayroon tayong mga plano na hindi kalooban ng Diyos, sinisira ni Lord. Hello? Sinisira talaga ni Lord para maganap yung plano niya sa atin. Nakukuha po ba natin? So, ano nangyari, mga kapatid? Itong si Moses ay isang anak ng prinsesa, apo ng king of Egypt. Pero dumating yung time, mga kapatid, may nag-aaway na parehong Egyptian. At nakita niya, mga kapatid, na sa pag-aaway nila, nainis si Moses. Ang ginawa ni Moses, pinatay niya yung isang Egyptian. At ang masakit, may witness. May witness, may nakakita na pinatay ni Moses yung isa sa mga Egyptian. Nagalit yung lolo. Nagalit yung lolo niyang hari. At siya ay pinalayas sa Egypt. Dinala siya sa wilderness, mga kapatid.
At doon nag-umpisa yung journey. Doon nag-umpisa mga kapatid yung calling ni Moses. Amen. Nakukuha po ba natin? Doon nag-umpisa yung journey. At makikita natin na si Moses, dahil nga si Moses mga kapatid, laking he is an Egyptian. Ang alam niya, yung pag-worship sa mga Diyos-Diyosan, yun ang alam niya. Not until he found a girl. Anong pangalan ng babae? Ano daw? Sipora. Si Sipora mga kapatid ay isang babae mga kapatid na merong strength. Okay? At si Sipora, sinishiran niya ito si Moses. At sinabi ni Sipora kapag sila ay, alam niyo naman, syempre mag-jowa. Hello? Ay, may mga jowa dyan. Nag-uusap sila, nandun sila sa labas, at tinuturo ni Sipora, alam mo ba mayroon dyan na bundok? At kung nakikita mo, sabi niya nakikita nila yung bush, yung burning bush mga kapatid, hindi namamatay yung apoy. Hindi namamatay yung apoy. So naging curious ngayon si Moses na akyatin mga kapatid yung bundok na yan. Mount of Sinai. Inakyat niya mga kapatid at nung inakyat niya, nakita niya ng dalawang mata niya yung itong puno na to na nagliliyam na dire-diretso. At nung siya'y papalapit na, ang sabi ng boses, na ang tinatapakan mo ay isang lugar na banal, kaya hubarin mo ang iyong tsinelas. Ang iyong sandalyas. Take off your sandals. So, pupunta siya ng mga kapatid, doon nag-start ang ministry ni Moses. Dahil ang mga Israelites na nandun sa Egypt, they are all slaves. Puro sila mga alipin ng Egypt. At ang mga Israelites, they are the children of the living God. At ang mga tao, ang mga Israelites, mga kapatid, the Hebrew people keep on crying to God. Umiiyak sila sa Panginoon na sila ay matanggal na dun sa lugar ng Egypt dahil na sobrang pahirap sa kanila. They are keep on making the bricks o parang yung hollow blocks, mga kapatid. They keep on building. Gumagawa sila ng, kumbaga sa atin, hollow blocks. At ginagawa naman ito mga pyramid, yun ang ginagawa nila. So dito nag-start ang trabaho ni Moses na alam natin yan. Pag Semana Santa, pinapakita yung 10 Commandments. Okay? So susundan po ba natin? Sa 10 Commandments, mga kapatid, sa calling ng ating Panginoon kay Moses, nagreklamo pa. Dahil sabi ng Panginoon, ikaw ay pupunta ron para ikaw ay maging mouthpiece ko para yung mga Israelites ay makaalis doon sa Egypt at para sila ay pupunta doon sa Promised Land. Mayroon ang lupang pangako para sa mga Hebrew na yan na anak ko. So, anong ginawa ng ating Panginoon? Pumunta siya sa Egypt, mga kapatid, at pagkatapos nangaral si Moses doon kay Paraon na let my people go. Hindi nakinig yung hari, matigas ang hari, mga kapatid. At pinadalag ng samot-saring salot ang lugar na ito ng Egypt. Hanggang sa, dahil ayaw pumayag mga kapatid ng Paraon, na lumabas ang mga Israelita, anong ginawa ng Diyos? Last na salot, mga kapatid, papatayin ang lahat ng firstborn. Lahat ng mga una at panganay na anak na lalaki ay papatayin. Mapatao o mapahayop ay mamamatay. So, nakita ng hari ng Egypt, mga kapatid, si Paraon, na yung firstborn son niya namatay. Sa galit niya, mga kapatid, lumayas na kayo dito. Kayo na mga Israel, mga Hebreo, mga Israelites, lumayas na kayo dito sa kanyan ko. Kumbaga sa sarot kayo. Ganun, mga kapatid. So, nagkaroon ng tinatawag na Exodus o yung journey, yung travel nila, mga kapatid, going to Promised Land. So, anong point natin dito? Si Moses na ang ganda ng buhay, bilang isang prinsipe ng Egypt, tinalikuran niya for the sake of his calling sa ating Panginoon. Okay.
So, ang haba ng aking explanation. Gusto ko lang kasi kayong mapaintindihan ninyo ano ba yung tawag. Ano ba yung tawag ng Panginoon sa buhay natin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, sa aking mga kapatid, hindi ko ilalayo. Ako, may pagka-ambisyosa rin ako. Gusto ko maging citizen ng abroad. Lahat mga kapatid, ginawa ko ng lahat mga kapatid para maging citizen ng Canada. Pero hindi niloob ng Diyos kasi may calling. You cannot fight with God, with His plans. Amen? Hindi mo kaya mga kapatid. Talagang mabibigo ka talaga if you keep on fighting sa plan ng Diyos sa buhay mo. So what I did, sige, go with the flow, not until pandemic came. Amen? So doon nag-start mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, praise the Lord. Tandaan natin mga kapatid. Hallelujah. Okay, maaga pa na. Hallelujah. So if you pray, you will clearly see where to go in. Keep on praying mga kapatid para maintindihan natin, Lord, kalooban mo ba talaga to? Lord, ito bang ginagawa ko? Ayon ba to sa kalooban mo? So we need to keep on praying. Better find a quick, mga kapatid, na mahahanap natin to very quick, yung anointing ng ating Panginoon, or hindi natin talaga siya makukuha. Hindi mo kailangan pumasok sa Bible school, mga kapatid, para maano mo yung kalooban ng Diyos. Kasi marami pumapasok sa Bible school ang hinahanap jowa. Ha? O kaya mga kapatid, nakatapos man sa Bible school, hindi naman tinawag talaga ni Lord para magpastor. Anong ginawa? Pumasok sa nag-abroad, nag-factory worker. Mga kapatid. So we need to make sure, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Hallelujah. Hallelujah. Marami dito sa church, bilang dito, marami mga kapatid na mga believers, they are not asking God. Kaya 20 years na sa paglilingkod sa Panginoon, napakatagal na naglilingkod sa Panginoon, and yet they are still the same and not growing. Don't know. Hindi nila alam yung calling ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, the moment mga kapatid, you step out on the will of God for you, in your life mga kapatid, you will feel the anointing. Kasi halimbawa, nananahin ka, Lord, gusto kong malaman talaga kung ano ka. You keep on praying kasi you don't want to die na hindi mo na-accomplish yung plano ng Diyos. Tatanungin ka ni Lord eh. Ano ang ginawa mo? So, ano gagawin mo habang may pagkakataon pa? You need to kneel down, asking God, Lord, what is your will in my life? Anong plano mo sa akin? Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So when you are outside of your call, ibig sabihin mga kapatid, hindi mo alam kung ano yung calling. Magkakaroon ka ngayon mga kapatid ng tinatawag ng negativity. Magkakaroon ka mga kapatid ng confusion and questions in your life. Because you don't know what is your calling. Pero the moment, mga kapatid, that you step on your calling, talaga nag-pray ka, papakita ng Diyos sa'yo may vision. Mayroong tinatawag na fire, mga kapatid. Mayroong discernment at may wisdom. Amen? Yan ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Kapag ikaw ay nagsikap na hanapin yung kalooban ng Diyos. Nagsikap ka na alamin ano yung pagkakatawag sa'yo, yan ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Yung vision, discernment mga kapatid, wisdom, at yung fire sa paglilingkod. Amen? Praise God. Hallelujah. So, hallelujah. If you walk away in this calling, tinalikuran mo, ayaw mo yung tawag ng Diyos sa'yo, you will never have the vision. You will never have the wisdom. You will never have the discernment. Everything is dead. Patay. Hindi mga kapatid, hindi kayo tinatawag na alive Christian. Kasi you don't know your calling. You have no excitement. Kasi hindi mo alam yung tawag sa'yo. Pero the moment na nananahin ka, Lord, what is your will? Papakita ng Diyos mo.
I remember my husband and I, mga kapatid, ang asawa ko, hindi pa nag-pandemic, may vision na siya. At ang vision ng asawa ko, wala pa tayo dito magawain. Ang nakita niya sa kanyang panaginip, napakaraming isda. At ang sabi ng asawa ko, halika rito, tulungan mo ko, ang daming isda. Ano ba yung mga isda, mga kapatid? God is teaching us to be a fisher of men. Tinuturuan kami ng Diyos kung paano kami mag-aalaga ng mga tao ng Diyos. Amen. Palagpakan natin natin. Hallelujah. So the key, mga kapatid, hallelujah, is to keep on praying and asking God of His will. Making a prayerful life, mga kapatid, makes your heart keep on fire. You are aiming right. Talagang hinahanap mo, ayaw mo magkamali, mga kapatid, of the calling of God. At ang isa sa pinakamatindi, mga kapatid, kapag nalaman mo na yung tawag ng Diyos, you will never experience lack. Hindi mo mararanasan ang kawalan. Ha? Hindi mo mararanasan ang poverty. The Lord will keep on sustaining the needs because alam ng Diyos yung tinatahak mo. And He will continue to sustain the needs. Basta huwag kang pupunta sa kaliwa, sa kanan, mga kapatid, dire-diretso lang. Amen. Dire-diretso lang ang lakad, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, He will supply the needs of His people na tama yung tinatahak nilang direksyon. Okay, may mga tao, mga kapatid, sa Biblia, kagaya ni Samson. Si Samson, may calling siya. Tama? Ang calling niya, mga kapatid, siya po ay tinawag ng Nazarite. Hindi siya nagpapaputol ng buhok, mga kapatid. At yung lakas niya, mga kapatid, saan nang gagaling? Sa kanyang buhok. Okay. So, dahil siya ay nilangisan ng ating Panginoon, dahil sa paglalangis sa Kanya, ang mga kaaway niya, mga kapatid, madali niyang iniahagis. Ha? Mabilis. Ha? Madali niyang namapatay, mga kapatid. He is very powerful man. Pero kailan siya, mga kapatid, naging weak? Nung makita si Delilah. Ang kahinaan niya ay babae. Ay, mga babae ang kahinaan dyan. Hello? Nung nakita, nandun ang kahinaan niya, mga kapatid, doon siya humihina din. Pero pag naaalala niya yung calling niya, balik ulit siya, lumalakas ulit siya, nagiging powerful ulit siya. Amen? So, ganun, mga kapatid, na kapag ikaw ay you're being surrounded with the anointing of God, you will become more powerful, efficient, mga kapatid. Kagamit-gamit ka sa Panginoon. Yung kausap mo, mga kapatid, nai-encourage siya. Yun, mga kapatid, yung anointing. May mga tao na ayaw mong kausap kasi naiinis ka. Yung mga sinasabi niya, puro na lang negative. Ano yung sinasabi niya? May mga taong ayaw mong kasama. Amen? Kasi nahawaan ka, pero pag ang kasama mo, mga kapatid, talagang on fire sa Panginoon, pati kung nahahawahan. Kaya depende sa kung sino ang iyong sinasamahan. Amen? So mag-ingat tayo, mga kapatid, kung ano ba yung tawag sa atin ng ating Panginoon. Uzziah the king, mga kapatid, if you read the book of Isaiah, si Uzziah, he is the king, mga kapatid. At hari siya, pero nag-a-aspire siya na maging priest. Hindi nga siya tinawag na mag-priest. Ito naman, syempre, ang yayabang ko si Uzziah, dahil palibasa, hari nga siya. Alam niyo, mga kapatid, ginawa niya, lumakad siya, at sabi niya, padaanin niyo ako, at gusto ko ako yung maglagay ng insenso dyan. Ang sabi ng mga tao, mga kapatid, hindi ka tinawag sa larangan na ito. And while Uzziah keep on talking, mga kapatid, yung ketong, mga kapatid, dumapo lahat sa kanya. And leprosy means, ang meaning ng leprosy o yung ketong, pag nagkaroon ng isang tao sa Israel niyan, ikaw ay makasalanan. So, ganun, mga kapatid, na we need to make sure ano yung calling ng Diyos sa'yo.
Kailangan hindi tayo magkamali sa tawag sa atin ng ating Panginoon. Ano ang susi? Tanungin ang ating Diyos. Ha? Ha? Sabi nga, di ba meron yung lagi kong sinasabi, huwag mahihiyang magtanong kung may right man. Ha? Alam niyo yung mga katalino, mahilig magtanong. Ha? Sino rito yung mga mahilig magtanong? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So outside your calling is leprosy. But inside of your calling, mga kapatid, or inside of your call is blessing. Kapag natuntun mo, mga kapatid, yung calling mo, may nakasunod na pagpapala dyan. At hindi lang nakasunod, nag-overtake yung blessing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So as long as you are in the call, mga kapatid, you are blessed by God. Hallelujah. And if you walk out of your call, tumalikod ka, tinalikuran mo ang tawag ng Diyos sa buhay mo, you are walking in sin. Amen. So, don't stop God's plan, mga kapatid. Kasi the moment you keep on, yung nag-start ka, hinanap mo, you're staying in the plan, you're still on, talagang nagsusumikap ka, nagdampanan, mga kapatid, yung calling mo, tandaan po natin, mga kapatid, na mayroong success. May success, mga kapatid. Kasi hindi ka lalayo. Hallelujah. Praise God. Praise God. So, kagaya ko, I am not a musician, di ako tinawag dyan. Ha? Wala talaga, mga kapatid. Kahit anong gawin ko, mga kapatid, hindi ako yung ganun magaling po. Make-up, as in wala talaga. Pero, mga kapatid, praise God, yung tawag ko sa pagtuturo ay hindi ko tawag sa pagtugtog. So, yun yung alamin natin, mga kapatid. Di ba, Brother Neil? Tandaan mo, nag-aantay ang mga instruments na ito. Ha? At may parating pa. Naku, paano kaya yung Brother Neil? Kung lahat yung talent mo, nagtutugtog ka, drums, lahat gusto mo eh. Kapatid. So, kung meron kayong mga desire na matuto, na gumamit, humawak ng instruments, to play the instruments, mga kapatid, don't hesitate. Aralin nyo. Hello, yung mga nasa likod, meron pa kayong desire na matuto sa instruments. Ha? Si Brother Ivan, bumili ng piano. Ha? Bumili ng gitara. Anong kulang? Anong kulang, Brother Ivan? Bumili siya talaga ng piano, yung worth 1,000 ba yun sa Shopee. Talaga, bumili siya, mga kapatid. Tapos eto, sa totoo lang yung gitara nandito kay Brother Ivan yan. Mga kapatid, baka Brother Ivan nag-aantay sa yung drums. Antayin natin yung drums, ha? Brother Ivan, baka dun ka pala sa linya na yon. So, tingnan natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lahat tayo na may calling, lahat tayo na may talents, huwag tayong manghinayang na ipaggamit sa ating Panginoon dahil lahat ng talents na mayroon ka, nanonotice ng Diyos yan kapag pinagagamit mo sa Kanya. Amen? Nakalista yan. Ba, si Neil talaga nag-start na. Dadagdagan pa ni Lord dyan. Most of the musicians, mga kapatid, na ginamit sa gawain, pinagpala. Hello? Lahat ng mga sumubok, nagsikap na paggamit sa ministry, larangan ng music, mga kapatid, marami na kami nakita, nasa abroad na sila. Nasa Canada, nasa Israel na yung iba. Bakit? They are playing it for the glory of God. They are doing it, Lord, this is for you. David himself is playing the harp. He was a shepherd boy, mga kapatid. Ha? Nagpiplay ng harp habang siya ay nakarest, habang siya nagpapahinga, umaawit siya sa ating Panginoon. Anong nangyari? Ha? Naging hari siya, mga kapatid ng Israel. Hello? Kaya mag-aspire kayo na mag-aral ng instruments. Amen. Baka malay mo, Brother Neil, sa kakaaral mo ng guitar, maging mayor ka ng Bulinaw.
O, di ba? Imposible ba? Posible, di ba? Tumatawa, iba yung tawa nyo eh. Ha? O nga, bakit ba si Mayor Leopoldo, si Batawil, military yun, naging mayor. Ha? Oh. Si Sister Shane, pulis yan. Possible maging kapitano ng namulan yan, mga kapatid. Ha? Bakit ba? Bakit di kayo masaya? Hello, palakpakan na natin. Praise God. Hallelujah. Matatapos na ako, mga kapatid. Praise God. So ito, mga kapatid, ang ating Panginoon, I'm almost done, ang ating Panginoon, nung nandito siya sa lupa, mga kapatid, during His earthly ministry, praise God, naging mabuti siyang anak, naging he's very good in the community, mga kapatid. But until, mga kapatid, na siya po ay nanalangin at nag-pray, inano niya ang ating Panginoon, at yung ministry niya, siya ay nabaptize, binaptize siya ni John the Baptist, mga kapatid. And after the baptism, hanggang sa kanyang kamatayan, that is 3 years. Hello? 3 taon, mga kapatid, sa ministry ang ating Panginoon. Meron ba siyang iniwan? Wala. Tinapos niya. Anong sabi niya? It is finished. Tinapos niya. To the point of death, mga kapatid, tinapos ng ating Panginoon ang tawag sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Jesus came from Nazareth. Okay? Hallelujah. So, He needs to go out sa lugar ng Nazareth. Okay, what is your Nazareth this time? Ano yung Nazareth mo ngayon? Kasi lumabas si Lord. Iniwan niya yung Nazareth, mga kapatid, umalis siya. At siya ay talaga nag-shine, mga kapatid. Ginamit niya, yung sarili niya, mga kapatid, talagang he'll making sure, mga kapatid, na talaga magagamit ang kanyang buhay sa ministry. Praise God. So what is your Nazareth, mga kapatid? Ang Nazareth, ito po yung influence. Influence ng mundo. Ha? Yung Nazareth mo, ito yung influence ng mundo. You are always been with those wrong people, with those wrong influence, mga kapatid. Mga bad influence. Nakakasama ka dyan. Kailangan mo nang lumayas dyan. Once you are being called by God, tinawag ka ng ating Panginoon, anong sabi, mga kapatid? You have to come out from among them and be separate. You are now being separated when you are being called by God. Pag tinawag ka ng ating Panginoon, dapat wala ka na doon, mga kapatid, sa Nazareth o sa influence ng mundong ito. Are you hearing me? Praise God, dapat wala na tayo doon sa dati nating gawin. The thing I used to do, I do them no more. Ano yung mga things that I used to do? The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. Ano yun? Kung dati lasing ka ng lasing, ha? Ngayon, nagpapakalasing ka na sa presence ni Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Once tinawag ka ng ating Panginoon, do not step back, mga kapulog, kang tatalikod sa paglilingkod sa ating Diyos. Kailangan dire-diretso. May problema, wala kang problema, still dire-diretso. Gusto mo ng blessing? Kailangan dire-diretso lang ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Remember that the clock is ticking. Hello. Ang relo, mga kapatid, continuous yan na umiikot, mga kapatid, yung kamay niya, tik-tak, tik-tak. At very important, mga kapatid, na sa bawat pag-tik-tak ng orasan na yan, nagagampanan natin yung kalooban ng Diyos. The moment that you stop serving God, pero ang clock still on ticking. Hindi siya nag-aantay sa'yo. Bilisan mo. Kailangan ko rin tumakbo. Hindi. Ang orasan ay patuloy na umiikot, mga kapatid. Pero marami ang nag-waste ng time. Marami ang nag-waste ng time. Hallelujah.
So, whatever mga kapatid na lumilipas ang panahon, maraming mga kapatid na nasasayang mga kapatid. Yung calling natin mga kapatid, hindi na po fulfill kasi hinto ka ng hinto, parang kurso yan. Kumuha ka ng kursong engineering, ay ayoko na nito, gusto ko naman yung accountancy. Ay, parang ang hirap ata, iba na naman, business ad na lang. Ha? Tumanda ka na, 40 years old ka na, nasa eskwelahan ka pa rin. So, kinakailangan diretso ang yung focus natin, kung yung target natin, kung yung goal natin mga kapatid. Praise God, kailangan matapos yan. Amen. Redeeming the time for the days are evil. Redeeming the time for which kung ano yung nasayang. Kung ano yung mga nasayang natin, kinakailangan balikan uli natin yan, and then let's continue again. Amen. Praise God. Hallelujah. Don't be a slothful servant. Huwag tayong tamad. Kagaya ni Samson mga kapatid, bakit siya natalo? Ha? Dahil masyado siyang pabaya. Huwag po tayong maging pabayang Kristiyano mga nasa likod. Huwag tayong maging pabayang Kristiyano mga nasa loob. Huwag tayong pabayang Kristiyano mga nasa kusina. Huwag tayong pabaya. Kasi tandaan po natin mga kapatid, hallelujah, the more na tayo po ay nagpapabaya sa binibigay ng pagkakataon ng ating Panginoon, wala tayong matatapos. Wala tayong matatapos mga kapatid. It's always being halfway done. Ang gusto ng ating Panginoon, well done. Hello? Ang gusto ng Diyos, well done mga kapatid. Praise God, hallelujah. At tandaan natin, dito sa ginagawa natin, na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, palagi pong may pagpapala. Amen? Learn to obey, learn to pray, and ask God about your calling. Shall we all stand, mga kapatid? Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Every one of us, bawat isa sa atin, mayroon tayong divine assignment sa ating Panginoon. Uuwi tayo mga kapatid, uuwi tayo sa ating mga bahay. Itong preaching na ito mga kapatid, ang aking panalangin ay hindi maalis sa inyong mga puso. Ang gusto ng ating Panginoon, tanungin natin siya, Lord, ano ang iyong calling sa aking buhay? Ano ang tawag mo sa aking buhay? Gusto kong malaman ngayon, Lord, ano ang tawag mo sa aking buhay? Dahil ang orasan, mga kapatid, ay umiikot. At ang buhay natin ay sobrang napakaigsik. What if bukas kukunin na ni Lord yung buhay ko? Dahil there is no guarantee na bukas buhay ka pa. Yung kapitan mga kapatid sa tumbar, pinatay. Akala niya, buhay niya aabot pa siya sa next election.